Hello, magandang araw. Nagbabalik po ulit ang inyong lingkod na si Pupuyo. Mapapanood po natin ngayon ang paggawa ni Kuya Francis sa bagong tirahan ng kanilang mga native na manok. Natagalan po ang paggawa nito dahil naging abala po sila ni Ate Jam sa mga nagdaang mga araw, at isa pa na taon pa na maraming bagyo ang dumaan dito sa Northern Luzon, sina Bagyong Igay at Bagyong Goring. Sana po magustuhan ninyo. Salamat! Una, lilinisan muna dito sa pagpapatayuan ng sapaw. Tatanggalin muna ang mga damo at itatabi ang mga natuyong mga sanga. Kung napanood nyo na dati sa nakaraang episode, nalinisan na ito dati. Kaso dumating na ang tag-ulan kaya mabilis ulit dumami ang mga damo. Sa araw na rin na ito isasabay na ang paglagay ng mga magiging poste ng range net. Kung mapapansin nyo walang mga nakatambay na pamposte dito kasi sinasabay ni Kuya ang pagkuha ng mga iyan sa kakahuyan. Medyo malalaki na rin kasi ang mga alaga nilang mga manok kaya kailangan na rin na talagang makagawa ng bagong tirahan. Dito na sila magpaparami at para naman hindi sila masikipan doon sa kulungan nila. Hindi naman kasi pwede basta na lang nakawala ang mga manok dahil malapit na rin ang pagtatanim ng palay. Mahirap naman kasi kung yung mga bagong pananim na palay ay kakalay-kayin ng mga manok. At iyan na nga nailagay na ang mga poste at natanggalan na rin ng damo. Dahil sa umaga lang nakakagawa si Kuya dito, kaya kinabukasan saka lang na ipagpapatuloy ang paglinis dito. Ngayon naman, aalisin na lahat ni Kuya ang mga damo dyan sa pagpapatayuan ng sapaw. Sa tuwing hapon naman pumupunta sa kakahuyan si Kuya para manguha ng gagamiting kahoy dito. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe sa aming channel, malaking tulong po sa amin kung kayo ay mag-subscribe at pindutin na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated kung may bago kaming i-upload na video. At kung gusto nyo pa pong makatulong, malaking pasasalamat po namin kung i-share nyo po mismo ang video sa ibang mga social media platforms. Balik tayo sa video. At ayan na nga malinis na ang pagpapatayuan ng sapaw. Isusunod nang ilalagay ang mga poste. Dahil manok lang naman ang titira dito kaya kahit hindi gaanong kataasan ang gagawing sapaw. Sunod naman na ilalagay ang mga ibang poste. Dahil napapadalas na ang mga pag-ulan dito kaya hindi na nakuhaan yung mismong pagkagawa nito. Kaya sinamantala na rin nila Kuya ang pagtatanim ng palay.
mga sumunod na araw, nararamdaman na dito ang pagdating ng Bagyong Egay. At sa kinagabihan ng araw na ito ay iyong pagdating ng Bagyong Egay. Umabot din ng mahigit isang linggo na nawalan ng kuryente dito kaya yung ibang part ng pagkagawa ay hindi na nakuhanan. Pero dito sa bandang ito noong Bagyo Egay ay talagang binaha. Kung mapapansin nyo ay dumami na naman ang mga damo dahil sa natagalan bago ito na ipagpatuloy na gawin. At dahil din sa mga pinsalang naiwan ng bagyo ay nilinisan muna ang mga sanga ng malunggay na nakadagan dito. Natagalan din bago sumilip ang araw dito kaya sinamantala na rin ni Kuya na ilagay ang mga bubong habang hindi pa mainit ang panahon. Sa katagalan ng pagkagawa lumaki na rin pati yung mga palay na naitanim noon. Dahil sa nabaha ang area na ito noong bagyo, napag-isipan ni Kuya na lalagyan ng tungtungan yung mga titirang manok. At syempre pati sa isang side lalagyan din ito. Maalala ko lang pala, sa mga gustong bumili ng dried goods at frozen foods, pwede niyong bisitahin ang kanilang Facebook page, ang Jamie's Market. Makikita po ang link ng page nila sa description. Kung kayo naman ay interesadong mag-alaga ng 45 days na manok, at gusto nyo magpasabay sa tuwing bibili sila ng mga sisiw, kahit doon na lang din mismo sa Jamie's Market page nila kayo mag-message. Doon sa pakikisabay ng sisiw, within Narvacan area pa lang po sana muna or pwede din basta dito sa Narvacan yung pag-pick up ng mga sisiw. Salamat po! At ayun na nga natapos na ni Kuya ang isa pang tungtungan sa isang side. Siguro kahit mga 20 manok pwede na tumambay dyan. At dahil nailagay na ang mga tungtungan ng mga manok, isusunod na ang pagpapatibay sa mga poste ng range net at ang paggawa ng pintuan papunta dito. Dahil sa sobrang kalat na rin dito, minabuti naman ni Ate Jam na bawasan muna ito. At iyan po pala ang ginawang pintuan ng tirahan nila, para po iyan sa magkabilang side. Ito yung araw naman na papasok na sa Northern Luzon ang Bagyong Goreng. At dahil hindi aware si Kuya na may paparating na bagyo ulit, kaya andito siya nagkabit ng range net habang kasagsagan ng bagyo. After naman ng bagyo, inilagay na lahat ni Kuya ang range net. Nilagyan na rin ng kawayan bakod sa bandang ibaba ng range net doon sa may bandang nababaha para hindi maitulak ng tubig.
muna ang range net kung may mga butas ito. At dahil maulan pa kahit wala ng bagyo, medyo malubak pa dyan sa may bandang daanan ng tubig. Susunod naman ay ang paglilinis sa bakuran ng sapaw. Kailangang matanggal ang mga damo dyan para hindi pamugaran ng ahas o sawa. Nilagyan na rin ng kanal para hindi didiretso sa sapaw ang tubig galing sa palayan. Inilagay na rin ang kawayan gate ng sapaw ng manok, at dito na rin inilipat yung iba para hindi na sila magsiksikan doon sa kabilang kulungan. Pinag-iisipan pa kung tatanggalin na rin pati itong mga saging. Ito naman ang gagawing pangitlogan ng mga manok. Lalagyan ito ng divider sa kadayami. Mas maganda na yung ganito kaysa gumawa pa ng basket na madali lang masira. Dahil patapos naman na po ang pagkagawa ng bagong tirahan ng manok, kaya hanggang dito na lang po ako. Hanggang sa muli po, ang inyong lingkod, Pupuyo.